Bangking. Sound check, test mic 1 2 3. Check me, one, two, check me, this. Check me, one, two, check me, mic test. Please line up there sa ating mini entrance para po magkaroon po tayo ng grand entrance for the wedding ceremony. And of course, kasama rin po ang ating members ng entourage. Pati po mga pairers, I will call on you. Mr. and Mrs. Dennis John and Maria Risa Teller. SPO4 Samuel de la Cruz and Mrs. Marjorie H. Legaspi. Mr. Robert Mandapat and Honorable Jovita Iaco. Mr. Franklin Mesa and Mrs. Clarita Inosanto. Mr. Leonardo Inson and Mrs. Alicia Artates. Mr. Lorenzo Munoz and Mrs. Melba Menicol. Mr. Alex Melicorio and Mrs. Francisca S. Puno. Mr. and Mrs. Edgardo and Edna de la Cruz. Mr. and Mrs. Christopher and Angelita de la Cruz. Mr. Willie Borba and Mrs. Yolanda Macalina. Mr. Edwin de la Cruz and Mrs. Myra Nicolas.
ano, yung mga bata. Michael Bearer. Chasel L. Abayon. Mayring better. Ring Bearer. Hans Marky Morondos. Coin Bearer. Francis Alfred Buduan. Shiro Carligas. Hans Marky Morondos. Our little groom and little bride, Zach Padilla Munoz and Samantha Every Parungaw. Our secondary sponsors, candle sponsors, Mr. Mike Ompoco and Christian Garcia and Mika Carpio Antonio. Core sponsors, Edward Nicolas and Chona Corralde. Salante. Hindi ko alam Katrina si Groomsmen and bridesmaids. Kenneth daw, Kenny. John Paul Paro Kinog and Sofia Crismelny Gaspi. Sige, dito ka na. Dito na ako. Sean Ezekiel Zuniga and Jaswell Cassandra Abayon. Maid of Honor, Joyce Marley Recto. The parents of the bride, Mr. and Mrs. Orlando and Marilu D. Garcia. Our bride, Madame Marie Chris de la Cruz Garcia. Walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet.
Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting on and I need somewhere to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting on and I need somewhere to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? Let's get on the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Test. Ladies and gentlemen, the wedding ceremony. Magandang hapon po sa bawat isa. Simulan po natin ang gawain ito sa pamamagitan po ng panalangin. Amang banal sa pangalan po ni Kristong aming Panginoon sa oras na ito at sa presensya ng iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong gabay at patnubay, ang iyong pagsama at pangunguna sa aming gagawin. Pinagkakatiwala po namin sa iyong mapagpalang kamay at sa iyong kahabagan ang lahat ng bagay na aming gagawin. Ihanda din po ninyo ang puso ng bawat isang naririto upang sa ganun sa aming gagawin walang ibang mapapurihan at maluwalhati kundi ang iyong pangalan lamang. Nagpapasalamat po kami sa iyong kaluwalhatian at presensya sa oras na ito. Madakila lamang ang iyong pangalan sa gagawin po namin pag-iisang dibdib ng iyong dalawang nilalang na mamaya lamang ay gagawin mong nag-iisa. Salamat po ng marami, dakilain ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayong makaupo. Ang lahat sa kasalang Munoz at Garcia. Mga kapatid, ang gawain po ito o ang kasalan is the highest life relationship. Ano po? Ito po yung plano ng Diyos talaga. Ang ating Ama sa kanyang intensyon patungkol po sa lahat ng bagay nito, lalong-lalo na po sa kanyang mga anak, ay ma-experience po ang relasyon ito sa buhay ng isang lalaki at ng isang babae. At ang okasyon pong ito ay tinatawag po nating sa pampublikong termino, ito po ay kasalan. Ano po? At ito po ay binubuo ng isang lalaki at ng isang babae. Isang lalaki at isang babae. At ang dalawang ito, kapag sila'y nagplanong pumasok doon po sa tinatawag pong pagpapakasal, ito po sa ating sa society naman po natin, ito yung kasalan niya. Pag sila ay nagplanong magsama, ito po ay tinatawag na kasalan. Pero sa mga Kristiyanong katulad po natin,
ito po ay hindi lamang pagpapakita ng tinatawag po nating spectacle, but ito po ay isang worship. Ang kasalan o pagpapakasala ay isang pagsamba sa Diyos. Dahil siya nga po ang unang may gawa nito. At ito po ay, ang tawag po natin dito, so ayun sa parte ito, hindi po ito ay isang observance ng formal na gawain lamang, kundi ito po ay participation doon po sa kalooban ng Panginoon. Iyan po ang kasalan. Sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 18 hanggang 25, mababasa po natin ito as our foundational text. And the Lord God said, "It is not good that the man to be alone. I will make him a helper comparable to him." Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what would he called them. And whatever Adam called each living creature, that was his name. And so gave name to all the cattle, to all the birds, and every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Wala pong natagpuan ang Diyos na kasing katulad at magiging kaagapay ni Adan noong lalangin po niya ang lahat ng mga ito. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord has taken from the man, he made unto a woman, and he brought her to the man. Wala pong matagpuan ang si Adan na kasing katulad niya at magiging makakasama niya, kaya pinatulog siya ng Diyos at kumuha daw po ng kanyang tadyang at ginawa niya itong babae, at pagkatapos niyang makuha yung tadyang, nagkaroon po ng operasyon at ang Diyos ang unang nag-opera ng tao. Ano po, at ginawa niya itong babae at binigay niya kay Adan. Praise God. Diyan po ang sabi niya. And Adam said, "This is now a bone of my bones and a flesh of my flesh. And he shall call the woman, because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, man and his wife, and were not ashamed." So ito po yung foundational text po natin, lalo na po, kinuha natin sa Old Testament, na ganito po ang tinatakbo ng kanyang sinabi. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat po ng ating nakikita sa ating paligid, nilalang ng Diyos. Nilalang niya pati ang mga ibon, mga hayop na naandyan na ating nakikita. At ito'y binigay niya kay Adan upang bigyan sila ng pangalan, at doon na rin mamimili si Adan ng kanyang makakapareha. Ang kaso lamang wala po siyang nakita. At nakita ng Diyos na walang nakita si Adan na kasing katulad niya at pwedeng maging kasama niya sa buhay. Kaya pinatulog niya itong lalaki, si Adan, kumuha ng tadyang. Okay. At pagkatapos ito yung ginawa niyang babae. Ang tanong, bakit tadya? Hindi paa, hindi kamay. Sa palagay ko nila. Ang tadyang po kasi malapit sa puso. Ang tadyang ay isa sa vital na buto sa buhay ng isang tao. At ito daw ay isa sa mga matibay na buto na meron ang tao. Pangalawa nga, malapit sa puso. Kaya ang babae, lalong-lalo na sa Jefferson, si Marie Chris, kinuha sa iyo tadyang. Tadyang kasi Baka di na kaya i-upload to. hindi sa kamay, Mahirap pa yun ipa-upload. hindi rin sa paa. Ang laki. Para saktan, gawin pato. Ang inyong mga puso patungkol dito. Paano yun, Jefferson? Nag-aalagan yata si nanay. Praise God.
Okay. So, binibitawan na nila si Marie Chris sa'yo. Nanay, kayo naman. Tatanungin ko po kayo. Pinapayagan na po ba ninyo si Jefferson na makasama ni Marie Chris habang buhay at maging kasama doon sa pamilya ng Garcia at ganun din si Marie Chris maging sa pamilya ng Muñoz. Pinapayagan na po ba ninyo si Jefferson? Buo talaga, no? Makinig po ninyo, puda. O pwede po bang makarequest pa ng mic? Ng mic para mapakinggan po ninyo mga sagot ng mga ito. Sige po. Ngayon, mga magulang, o pwede po ba ninyong iabot yung kamay ni Marie Chris kay Jefferson at Jefferson sa kamay ni Marie Chris? As a sign of release. Come on. Ayan. Okay. Ngayon po, ay hihingan ko po kayo ng pananalita para magbigay ng mga tagubilin para po sa kanila. Okay, nanay, kayo na po may hawak ng mic, kaya kayo na po ano po yung bilin nyo para kay Jefferson na binibigay na po ninyo para kay Marie Chris? Ang masasabi ko lang sa kanila, Pastor, habang buhay silang magmahalan at gawing ehemplo ang kanilang pagsasama para po ang mga susunod na kabataan ay maganda silang puwaran. Yan lang po, Pastor. Palakpakan naman po natin si nanay. Okay, sa parte naman po ng mga Garcia, sino po ang magsasalita sa inyo para po kay Marie Chris na advice po ninyo para sa kanila? Magsama po sila ng mapayapa at maligay sa habang buhay. Okay, Mother, baka meron po kayong... Wala ka? Okay. Copy-paste na lang daw po. Okay. Palakpakan naman po natin ang mga magulang. Ngayon, ito ang aking masasabi naman. Jefferson, dahil lalaki ang unang nilalang ng Diyos, ikaw ang unang magsasalita. Ngayon naman ang pagkakataon para magpasalamat ka kay nanay. At pagkatapos kay nanay, sa mga magulang ni Marie Chris. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Masasabi mo lang. Ano yung sa loobin mo magpapasalamat? Kung meron man hihingi ng tawad, ito na yung pagkakataon na yun. Sa mami ko, salamat kasi nandiyan ka lagi sa amin. Salamat dahil lagi kang makagabay din sa amin. Dahil wala na si Papa. Ikaw yung naging ina at ama sa amin ng naming magkakapatid. Salamat sa lahat at pagpapalaki sa amin. Okay, palakpakan naman po natin si Jefferson. Ngayon naman, Marie Chris, the same question para sa iyong mga magulang. Kung mayroon kang dapat ihingi ng tawad, ngayon na yung pagkakataon at yung pagpapasalamat mo para sa kanila. Kay Mama at kay Papa, ipapasalamat po ako sa inyo sa pagpapalaki niyo sa amin ng maayos. At alam kong kahit na lalagay na kami sa tahimik, alam ko na nandyan pa rin kayo, palagi susuporta sa amin. At kay Mami, nagpapasalamat din ako sa laging paggabay niya sa amin. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin ang ikinakasal. Sige po. Salamat po mga nanay na tatay. Pahalagahan, pakamahalin, iibigin bilang iyong asawa si Marie Chris de la Cruz Garcia. Bilang kayo ay, habang kayo ay nabubuhay at paghihiwalin lamang ng kamatayan. Ang bilis na, hindi pa natatapos yung tanong sumasagot na, di ba? Talagang gusto na niyang matapos to. Ano, tatapusin na natin. Hanggang na yung mga gusto nung mangyari. Kasi po,
masyado na kayong seryoso. Kaya, okay. Marie Chris, sumagot na po si Jefferson, nagmamadali nga. Okay. Marie Chris, ikaw naman ang tatanungin ko. Tinatanggap mo ba at handa kang makisama, magpasakop, pakamamahalin, ibigin si Jefferson Kilasio Munoz bilang iyong asawa habang kayo ay nabubuhay at paghiwalayin lamang ng kamatayan? Opo, Pastor. Palakpakan naman po natin. Kaya ako po tinanong kung merong pangatlo kanina o may nagahad lang, wala naman. Kaya tinuloy na po natin. Pwede kayong lumuhod. At dumako po tayo sa paglalagay ng symbols. Meron po bang kandila? Pakisindihan na po yung kandila. Yung candle sponsor. Yeah. Ano po ang kandila sa kasalan? Ito po ay nagre-representa o tumatayong ilaw, liwanag para po sa pagsasama at pagbagong buhay nitong dalawang kinakasal. Yan po ang kandila sa kasalan. Meron po bang veil, yung belo? O pwede po bang madala na? Ano po ang belo? Ito po ay tanda pa rin ng pagpapasakop at pagiging responsibilidad ng lalaki at pagpapasakop ng babae. Sige po, pakikabit. Ang belo ay ilalagay sa ulo ng babae at sa balikat ng lalaki. At ito po ay nagsisimbolo ng responsibilidad sa balikat lang po ng lalaki. Responsibilidad na ngayon ni Jefferson ang dalin at buhatin ang lahat ng pangangailangan ni Marie Chris. Yan po ang bail sa kasalan. Mayroon po bang cord? Ano po ang cord sa kasalan? Ito po ay simbolo ng pagkakaisa o kaya union ng dalawa. Ano po? Ito po ang cord sa kasalan. At kung titingnan po natin, dapat ang cord ay may 3 pilipit. Ngayon, 2 na lang. Ano po ang simbolo ng 3 pilipit ng cord? Okay. Ito po dapat ay simbolo ng lalaki at babae at ng Diyos. Maaaring magkaroon ng problema ang lalaki at babae. Pero kapag ka nandyan ang Diyos, yung pong tali ay hindi po basta mapuputol. That is the cord. May Bible po ba? May Bible. Okay. Kung may Bible, please pakidala yung Bible. Bakit po may Bible dapat? Ano po, ang Bible ay siyang tinatawag po nating kumpas. Bilang mandaragat, Jefferson, alam ko na intindihan mo ang kumpas. Ang kumpas ay siyang direksyon ng inyong paglalaya. Ganon din po ang Biblia sa buhay ng mag-asawa. Ito po ay siyang kumpas. Nandito ang magdidirect ng inyong buhay. Kung saan kayo patutungo, ano ang kakailangan ninyo, ang Diyos ang tatawagan niyo. Nakakaintindihan po ba tayo? Ngayon, meron po bang aras o yung coins?
meron pong aras dito, ano po, at ito po ay ilang 25 sentimos. Ilang 25 sentimos. Sige po, ngayon po, ay okay na po ba ito as symbol ng, na tinatawag po kasi ang aras ay simbolo po ng prosperity. Ano po, simbolo po ito ng prosperity. Papayag po ba kayo na itong ilang 25 ito ang ipapanalangin natin para maging simbolo ng kanilang kasaganaan? Ito po, meron po akong disenyong ganito. Mayroon pong magbibigay, ang best man at saka bridesmaid ay magbibigay ng envelope. Ano po? Na brown. Gagawin po nating totoo yung pong aras. Ano po? Gagawin natin totoo. Lahat po ng mayroong puso na magbigay para sa ating kinakasal. Ano po? Yung pong envelope na yan ay ipamimigay po nila sa inyo yung pong kasing bilis ng kaya nyong gawing bilis, pakilagyan po kahit magkano. Kahit magkano. As a symbol of your love, patungkol po sa ating kinakasal. Sige po, lahat po ng may gusto, pakibigyan sila. Mga ninong at ninang, kung magbibigay po kayo dyan, hindi pa po yan yung inyong pakimkim, ha? Hindi pa yan yung inyong pakimkim. At hindi naman po yan para sa akin, ibibigay ko po sa kanila. Bilang unang kita sa kanilang pagsasama sa pagkakataong ito. Sige po, lahat ng mayroong puso na gustong magbigay, ano po, mabilisan lamang ito sapagkat parte ito ng ating gawain. Kahit na magkano po yung ibibigay nyo. Sige po. Pati doon sa lugar na yun, kung meron pa pong mga bisita na gustong magbigay, doon sa audience, go! 1! Come on! Please now! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, di ba na, medyo, teka, nagkulang yata ako ng bilang. Di ba? Okay. 8, 9, 10. Palak. Okay lang, sir. Okay na. Okay lang. Oy, kaya ko mo. Ah? Sa kabila para po pag-balanse. Para maganda po ang ating kuha. Ay. Smile naman po ang mga nagwagwa po ang principal spot. Shout out. Ayan, lahat po ng mga bata na kasama sa entourage kanina.
Kids, makinig kayo kay Sir Richard para mabilis matapos ang photo ops. Okay? Smile to the camera. All our families and friends who are present here with us on this special occasion, and we also remember those who couldn't be here today. We pray, O God, that you remain in Jefferson and Mary Chris as partner in their marriage and grant to them and to all of us love and understanding in all of our days. And for the food that we are about to partake, and to those who have prepared all the food, we thank you and may God bless us all. Amen. Kasi ang susunod po ay ang Mother and Son Dance. Ito ay bilang pasasalamat po ng inyong anak sa inyo. This is a tribute to you as their parents. So, nasan po ang magulang ni Ma'am Marie Chris? Huwag ka lang mag-vlog, boss. Huwag ka lang mag-vlog. Wala siya? Maestro, play a song na for the Mother and Son Dance since hindi ko po mahanap ang father ng ating bride. But I still can't forget if I wanted to. Oh, eto na. Totoo na to official to. Open na po ang ating minibar. Okay, knock